Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong sa West Philippine Sea. No? Kasi po may mga ilang balita dito na kung saan mukhang ano po itong talagang China, feeling nila kanila po ang buong Pilipinas. No, mamaya malalaman nyo kung bakit ko nasabi yan. At the same time, isa pong ano ba yun? Yung Karimari-marim, ayun, Karimari-marim ang natuklasan ng ating mga researchers dyan sa ating West Philippine Sea. Kayo siguro, kung wala kayong pakialam, tulad ng mga DD shit na yan, mga minions ng Dutae, no? Wala kayo, no? Kasi mas kakampihan ninyo yung amo ninyong Dutae na tuta ng China. So hindi kayo Pilipino. Kakahiya po kayo. Biruin nyo, sinasalaula tayo ng mga Chekwa sa West Philippine Sea. Tuwang-tuwa pa kayo. Tinutuya nyo pa ang mga proyekto ng mga kapwa ninyo Pilipino para ipagtibay, tulungan ng administrasyong ito na sabihin atin ang West Philippine Sea. Di po ba? May papakita ako sa inyo mamaya na larawan. Ewan ko kung hindi kayo magalit sa isang ahensya ng pamahalaan, bakit nangyayari ito? Okay, bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagda-like at nagsishare ng ating videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings through super thanks, super stickers, and super chat. At ganun din po sa mga kasamahan natin dyan sa ating video premiere, kung meron man po na tumutulong sa atin sa pagmo-moderate, sa pakikipag-chat sa ating mga kasamahan, no? Mag-shoutout tayo, no? Yung mga masugid nating mga followers at mga kaibigan. Si Marie Chris Hernandez, lagi po yan, nauuna sa comment section ng ating video. Nasa North Carolina po siya. Si Elora, si Ai Chang, si Miyu, yung mga Kaluyals, si Kaluyal Wanabet, Kaluyal Senchang, si Kaluyal Milestan, Kaluyal Alex Andrade. Sila pong apat na Kaluyal lang ang pumapasok sa ating mga video premieres, no? O yung nagko-komento. No? Salamat naman po sa inyo. Sana dumami pa kayong mga Kaluyals, ano? Okay, na hindi na kayo Kaluyals, no? Hindi Kaluyals, welcome, no? Yun nga lang po yung mga sinusundan nating vloggers, wala eh. Kaya hindi ko na rin sila binabanggit. Hindi ko na rin sila pinanunood. Yung ibang mga vlogger hindi supportive talaga. Kasi wala na. Busy sila. Malalaki na channel nila, no? Sasabi nila, huyu. Wala kang bilang. Hindi ka kapanood-punood. Wala kang kwenta. Underrated. Ano ka? I don't know. Underrated o overrated? Ano ba tawag doon? Wala kang rated. Rated X ka. Kasi palamura ka. Bala kayo, di ba? Wapakils naman tayo sa inyo, no? Si Mami B, nandyan. Supportive po talaga yan si Mami B. The ever beautiful Mami B. Yung B niya is in beautiful girl. Beautiful girl daw siya. Yari naman ako kay Mami B. Si Mami Peng, no, hindi na siya nag-ELS. Wala siyang internet eh. Si Mighty Baisa, si Maritel T, si Priscilla. Yan, dalawa na yan. Si Maritel, si Priscilla. O, lagi yan. Si Priscilla nagre-reklamo. Hindi daw siya na-notify. Bala ko. Hindi ko alam yan. Si Rebecca Lagman, si Ninita Umali, Nilda Arceo, si RN Tusen, si Mohamed, si Lorna Rafael ba yun? Tama ba? Lorena or Lorna Rafael? Sorry naman, no, kung namamali ako. Si Ilocana ka na reply na lang yan si Ilocana ka na kasi late na sa lugar niya. Nasa East Coast po yan si Ilocana ka na. Friend po natin yan si Carclea, no? Lagi rin niyang video replay, no? At yung iba pa po. No, maraming salamat po sa inyo. Si Sinamar, nandyan lang yan sa California. Nanonood sa atin yan. Okay? So, shout out po sa inyong lahat and may God bless you all. So, unahin natin to, mga kababayan. May video akong ipapakita sa inyo mamaya. At may mga ilang articles, pero related po ito doon sa video na mapapanood ninyo mamaya. No?
Nakakagalit po ito eh, no? Ito po kasi yan. Ha? Basahin muna natin yung article bago natin puntahan yung picture para po, no, makita nyo at masasabi nyo rin yung nasa isip ko, yung aking opinion, no? Sa GMA News Online, AFP confirms innocent passage of 4 China Navy ships of Tawi-Tawi. Innocent passage. Kasi dinefine po, no, sinabi po ng ating AFP, bakit naging innocent? Based on what the law says about it. O eto, the AFP Western Mindanao Command confirmed the innocent passage of 4 People's Liberation Army Navy vessels through the Sibuto. Ay, buti pa yung inchik may buto. Di ba, Elora? Buto. Di ba? Sabi nga nung mga Espanyol, oy, Ate Maite, ano yung tatagalog ito? Buto. Buto. Sibuto Passage of Tawi-Tawi. Sa Tawi-Tawi, yung daw dagat doon, ang pangalan ay Sibuto. Naku, laking buto. According to the United Nations Convention on the Law of the Sea, or known as UNCLOS, a passage was considered innocent, mga bata, kabataan. Yung innocent passage daw, ito yung definition sa UNCLOS. As long as it was not prejudicial to the peace, good order, or security of the coastal estate that has jurisdiction over the area. So, ibig sabihin sa Tagalog, as long daw yung pagdaan nila ay hindi makakaapekto sa kapayapaan, sa katiwasayan at seguridad nung bansa, no, yung may-ari ng coast na yan o tubig na yan, hindi makaapekto yun. Para bang, hi friend, padaan lang po, o okay. Di ba ganon? Innocent nga eh. Ang tanong, totoo nga ba yan na innocent? Ha? Totoo nga bang innocent? 4 sila? So, ibig sabihin, naligaw lang kami. Tawi-Tawi yan. Nasaan ang Tawi-Tawi? Sa southern part sa Mindanao. Ha? Ano ginagawa nila dyan? Ano, nangangapit bahay doon sa Malaysia? Saan sila galing? Galing ba sila ng Pacific? Ha? Okay. Tignan nyo po itong larawan na ito, mga kababayan. Nakuha ko lang po yan kay Sir Benji. Alam nyo naman, sinabi ko na dati, na nililibot ko po ang Facebook page ni Sir Benji Contreras. Sir Benji, shout out po. Salamat po sa pagpo-post ninyo lagi sa inyong FB account. Nakakakuha po ako ng topic. Sensya na po, Sir Benji, no? Salamat po. Ipagdadasal ko na lang kayo na sana lagi kayong nasa mabuting kalagayan, no? At palagi po kayong mag-ingat. Yan po, tingnan nyo. Binilugan po nila. Ano po yung ibig sabihin ng 3 bilog-bilog dyan? Di ba sabi ko sa inyo, ang China ina-assume na sila ay may soberenya o pag-aari na nila ang buong Pilipinas, pati ang karagatan nito. Kasi gawa nitong hinayupak na ito. Di ba? Nilabasan natin kayo ng video, even though it's a joke. Joker yan eh. Pero yung joke niya, minsan totoo na. Di ba sabi niya, bakit di na lang ninyo kami gawing probinsya? Philippines, province of China. Ayan. Yung mga Chekwa, sineryoso siya. Ayan, tingnan ninyo. Yung una, yung nasa norte, yan po yung research vessels ng Chekwa na nandyan sa Benham Rice o Philippine Rice. Yung nandyan sa pangalawa, sa Visayas region o sa dyan sa region 5, no? Yan po yung napabalita na research vessel also ng China. Pinatay nila yung kanilang communication device
Hindi po sila makontak, ayaw nilang kausapin ang ating gobyerno. Naispatan sila dyan. Nakita pa ng ating Philippine Air Force, yung nag-iipot, na may mga tao naglalagay, nagdadrop ng device doon sa ating karagatan. How many nauticals o kilometer lang ang layo nila sa nearest island natin dyan sa Catanduanes? 35 kilometer. Pasok na pasok yan sa banga sa ating exclusive economic zone, dyan po sa Pacific side. Pacific po yan eh. Papunta po yan ng Solomon Islands, Micronesia, dyan sa Guam. Basta, parte na po yan ng sakop na po yan ng mga United States. Solomon Islands, Diego Garcia, hanggang mapunta ka ng Hawaii. Yan po yan eh. Pacific yan. So, ibig sabihin, meron silang sakop dyan. May island sila dyan, na tulad nung nandun sa West Philippine Sea. Sinasakop nila. Ha? Nagre-research sila. Naggagala sila without the authorization coming from our government. Unauthorized po yung mga research vessels na yan. Pero bakit nandyan sila? Anong ginagawa ng ating Philippine Coast Guard? Bakit walang naglalayag dyan na Coast Guard? Paano pa sila nakarating dyan? Ibig ba sabihin, pinirmisuhan sila ng ating Navy, ng ating Coast Guard o National Security Council? Wala! Yan po ang sabi ng ating gobyerno. Wala silang permiso dyan. At ano ang ginagawa nila dyan? Ito po lang sabi ng kaibigan ko, ulit-ulitin ko. Tinanong ko siya dyan, nagre-research yata yung mga bangka na yun. Baka hindi lang research ginagawa niyan, yung mga minerals, hindi. Naghahanap sila ng communication lines ng kakampi nating kalabaw. Sa military, sabi niya, communication is so vital. Kasi pag na-cut off ang communication mo, how can you communicate? Paano pag kailangan mo na ng tulong o saan ang supply darating, nasaan kasi ganito, anong location ito? Wala. Hinahanap nila siguro yung mga yan. O now, di ba hanggang ngayon, hindi na alam kung nasaan po yung barkong research vessel nila sa Catanduanes, hindi na alam. Palibot-libot yan, huling-hulingan, punta daw siya ng Samar eh. So, ibig sabihin, gumagalaw. May tao. Yun nga lang, naka-off yung kanilang communication. Ibig sabihin, meron silang sinister plot. Di ba? Mga nefarious eh. Mga demonyo talaga. Kita nyo yung kasalulawan nila. They are violating our law. Also, they're violating an international law by turning off their communication device. Paano sila makakausap niyan? Buti nga, di nila turn off yung responders nila, yung kanilang mapa eh. Para matuntun pa sila eh. Di ba? Mga gago. Yung ba yung tinuro sa kanila ng gobyerno nila? Okay lang mag-impede sa ibang teritoryo ng bansa, pero pag sa kanila na galit sila. At the same time, wala silang karapatan dyan. Pacific side na yan. Walang China Island dyan. Di ba? O now, tingnan nyo yung nireport ng GMA. Sabi ng AFP, apat na People's Liberation Army Navy ang innocently. Tingnan nyo po sa baba. Nakita nyo? O, sabi natin, naglalayag ba sila sa Malaysia? Di ba? Ano ginagawa ng apat na PLAN dyan? Mamaya yan, nandun na sila. Sa puwet ng Mindanao. Ibukutin nila yan, buong Pilipinas. Meron nga 3 research vessels dyan sa Ayungin Shoal sa Pacific eh. Pinalibutan talaga. Feeling nila, kanila po ang Pilipinas kasi gawa ni Digong. Yung aming temporary special agreement, pinatutupad lang namin. Mga gonggong ba kayo? Hindi na si Digong ang namumuno. Mga hayop, mga kababayan eh. Sabi ko sa inyo eh. Inuunti-unti po nilang Pilipinas. Mukhang pinaplantahan tayo ng bomba. Dapat niya sa Coast Guard, libutin niyo po yan. Ina naman. Kakaasar kayo. Diba? O ayan ha. Pinakita ko sa inyo. Kayo, ano po ang inyong opinion o komento? Komentuhan niyo muna po yan. Sa palagay ninyo, anong ginagawa ng research vessel dyan sa Cagayan? Sa Cagayan ba yun? O Isabela o whatever, no? Dyan sa may Catanduanes, sa Region 5. At dun yung 4 na PLAN Navy sa Tawi-Tawi, sa Cebu 2 Passage. At yung 3 na research vessel nila sa Ayungin Shoal. Okay? O eto na, yung video. Dito kayo lalong magagalit. No? Sa PTV po. Salamat po, PTV. Okay? Mga patay na coral
na diskubring itinambak sa Pag-asa Case 1, 2, and 3 sa West Philippine Sea. Ginawa pong tapunan ng mga patay na corals yung mga case doon, yung mga maliliit na isla. Mamaya malalaman nyo bakit. Okay, eto po. Natuklasan ng mga eksperto na tila sinasadyang tambakan ng patay na corals ang paligid ng Pag-asa Island. May hinala naman ang National Task Force on the West Philippine Sea sa kung sino ang may kagagawan nito. Ang detalye sa report ni Noel Talakay. Sa video na ito, makikita ang mga puting coral sa may Pag-asa Island. Ayon kay Dr. Jonathan Anticamara ng UP Institute of Biology, ito ay patay na coral na itinambak sa Pag-asa Case 1, 2 at 3. At unti-unti rin nitong pinapatay nito ang naturally made corals sa lugar. Many of the corals are now small. Many of the large corals are now dead, and there's not a lot of live corals per unit area. So, konti na lang yung buhay, no? There's not a lot of fish anymore. And where you find fish, makita nyo mamaya, most of them are now small fish. Hindi rin umano normal ang taas at dami ng mga tinambak na coral na tila bang mayroon reclamation doon. Typical island that's naturally formed in the Philippines, the slope is usually gentle because the wave will try to erode the island itself over time, no? Ang pinagtataka pa nila, mayroong mga malalaking coral sa ibabaw ng mga tinambak na coral na imposibleng mangyari maliban kung sasadyain ang paglagay nito. So parang paano sila tinangay doon sa gitna? Hindi man lang sila duman, walang nakascatter na ganun around the edges. Ito ang kanilang natuklasan nang magsagawa sila ng pagsusuri sa mga yaman dagat sa nasabing lugar nitong Marso. Hindi dapat nasira ang mga coral sa Pag-asa Island dahil malayo ito sa mainland at halos walang mangingisda doon. Kaya naman ang kanilang konklusyon, The Pag-asa coral reefs, the K, the Pag-asa Island itself, have coral reefs that are now experiencing either a decline or degradation. No? Overfishing and the habitat itself is not in a good condition. dahil tila sinadya ang pagtatambak ng mga patay na coral doon, tingin ni Commodore J. Tariela, there's no other country that we can pinpoint. No? It's only the People's Republic of China. paliwanag dito ni Tariela, una, Sino ba ang may access dito sa case 1, 2, 3, and 4? No? Dito sa case 1, 2, 3, and 4 na to, sa Pag-asa, malapit to. Dalawang bansa lang ang malapit dito sa case na to. Una, Pilipinas. Pangalawa, People's Republic of China dahil malapit ito sa Subi Reef. pangalawa, China lang anya ang may kakayahang makagawa ng man-made island. Wala naman tayong karanasan na gumawa ng paninira ng corals para makagawa lang ng small-scale reclamation para mapalawak ang mga area na to. So it is only the People's Republic of China who has a professional record ng mga ganitong gawain sa South China Sea. Kaya naman ang rekomendasyon ni Dr. Anticamara sa pamahalaan, I think we need to prioritize monitoring, management, and rehabilitation of many of these reefs. So these are the important activities that the Philippines should lead. ayon kay Tariela, iprenesenta na nila ang findings ni Dr. Anticamara sa National Task Force of the West Philippine Sea. Magsusumite rin anya sila sa Department of Justice kapag matanggap na ng Philippine Coast Guard ang official study ni Dr. Anticamara. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. O, yan po, mga kababayan. Nakakalungkot. Biruin ninyo. 3 o di kaya 4 na. Lahatin na natin. Meron pong larawan dito, no? Dito po sa yan po, tingnan nyo. Yan. Tingnan nyo yung Sandy Cay na yan. Pag-asa K1, Pag-asa K2, 3 and 4. Nando po yan sa Kalayaan Group of Island. Sira-sira. Nakakalungkot. Di ba? Lama, magagalit niyan si Elora. Galit na yan. Di ba? Sila nga diyan po sa Palawan. Mga conservationist ba tawag dun?
Magaling po silang mangalaga niyan. Iniingatan po nila yan. Talagang yung enforcement of local laws and our law, the domestic law, pinatutupad nila. Inaalagaan nila. Tapos mababalitaan mo, yung ibang parte ng ating teritoryo na hindi naman dapat pakialaman, dapat ingatan, palaguin, hindi mag-overfishing o sirain yung ilalim ng dagat, ginagawa po ng mga Tsekwa. Bakit mo nasabi, Tokis, na Tsekwa? Sabi po ni Commodore J. Tariela base sa kanilang pag-aaral. Sino lang ang may kakayahang gumawa ng ganyan? Sino ang may kakayahang gumawa ng small-scale reclamation na papalakihin yung isang parang naka-usling lupa, palalawakin? Di ba ginawa ng China? Subi, Pieri, and Mischief. Ginawa nilang military base. Wala nang iba. Yung Vietnam naman, di naman pumupunta sa atin yan. Sige, i-reclaim nyo lang yung malapit sa inyo. Sila nga ang pinakamaraming ni-reclaim, pero hindi tayo nagre-reklamo. Ang China lang talaga ang gago. Di ba? Kita nyo yung videos, yung explanation ni Dr. Anticamara? Kita nyo yan, yung sinasabi niya? Has been degraded. The degradation. Walang-wala na. Parang, yung aquarium mo, naglagay ka dyan ng mga artificial na yung mga bato-bato. Di ba yan ang corals? Yan ang buhay ng isda Laruan nila, bahay nila yan Kung masagana at buhay na buhay ang corals, maraming anemone. Di ba, Elora? Yung mga dahon-dahon, pinagtataguan, pinaglalaruan ng mga isda. So therefore, pag maraming ganon, makaka-attract ng mga isda. Ano nangyari? Sinira Tapos, tinapunan pa ng mga dead corals. Ano mangyayari? Tapos, isama mo pa ang climate change effect. Tapos, meron pang mga man-made destruction tulad ng yung, ano ba yun? Elora, yung ginagamit ng Vietnamese at mga Inchik. Yung lason Nakalimutan ko po O kaya, dinamita. Di ba? Yan ang pagkasira niyan Pero sino ang number one culprit? Mga kababayan? Si J. Tariela lang sabi niya mga Inchik. Di ba? Bakit? Isa sa reason is what? Para tayuan nila, i-reclaim na naman nila, tatayuan na naman nila ng military base kasi yung case na yan, malapit po sa Subi. Yung isa nilang military base. Gusto nilang i-annex yan. Tingnan nyo i-annex nila gaano kalayo yan. O paano na? Lalagyan nila? Tatabunan ng yung tubig. Ano mangyayari dyan? Di ba? Nakakaasar naman mga kababayan, Well, sila lang naman talagang may kakayahan gumawa ng ganyan. Sinira nila ang yamang dagat. Wala na. Anong sabi doon? Wala nang isda. Maliliit na. Wala nang buhay. Kasi ba't malalapit ang isda doon? Kung nakakalason sa kanila yon, namatay nga yung mga corals Di ba? Saka yung slope daw po, nung the way na tinambak nila yon, kakaiba, very peculiar. Ibig sabihin, talagang may balak silang i-reclaim yun. Tingnan nyo kung gaano kasalaula ang China. Mas nanaisin pa nilang mag-build ng military base kaysa pangalagaan ang yamang dagat. Ito na nga lang sabi ni Elora Tokis, kung kanila nga yan, bakit nila sisirain? Tama naman siya, di ba? May punto siya. Di ba? Kung kanila nga yung mga sinasabi nilang mga rip-rip dyan o island, bakit nyo sisirain? Bakit hindi nyo in-nurture para lalong yumaman? Mapakinabangan ninyo. Hindi, ginagawa nyo ng military base Ano ang purpose? Di ba? O, yun. Siguro, ganyan ang gawain nila sa bansa nila. Sa kanilang natural environment. Sinira-sira nila. Mga salaula Kaya hindi po tayo talaga maniniwala na meron silang territorial rights dyan. Wala po talaga. Ang layo-layo nyo na Nakakagalit, di ba? Buti na lang may mga po tayo, kababayan tayong talagang nagre-research. Nakakaasar. Bakit nila ginagawa pa yan, mga kababayan, Ito, sabi ko sa inyo. Ito po. Yan, sa balita ng Inquirer. China claims sovereignty over Pag-asa Island.
accuses PH of encroachment. Naalala nyo, nabalita dito na yung mga taga-Pag-asa na mataan nila yung PLAN, yung People's Liberation Army Navy na barko nila, na 35 kilometer away doon sa ating Pag-asa, yung may kampo. May mga civilian na po dyan. Kasi nga, yan ang sabi nila, oh. Kanila daw po ang mga Pag-asa Island. Kanila yung Pag-asa, Sandy Cay 1, 2, 3, 4. Kung sa inyo pala yun, bakit nyo sisirain? Diba? Hindi. Ang gusto nila, tayuan nila ng kampo nila, mga gago, mga magnanakaw, no? Mga sinungaling pati. Ito sabi nila, oh, this is our waters. I have no other information for you. Gago. Nung sinabi nung Chinese Embassy, kanila daw yun. Pwede ba i-expel nyo na yung mga gunggong na yan? Nakakaasar. Ito, pinagmamalaki nila. Kanila daw tong Xiongxie daw, Pag-asa Island. Puro mga daw. Di ba daw? Chismis. Ano daw? Di ba? Daw eh. Yung pinangalan nila sa mga island na yun, daw. Kunwari lang, sa inyo yun, daw eh. Di ba? Wala nga kayong karapatan dyan. Ito po sabi ng ating DFA, Pag-asa Island is part of the Kalayaan Island Group over which the Philippines exercise territorial sovereignty, jurisdiction, and effective administration in accordance with international law. Yan ang isampal natin sa mga gagong tsekwa na yan. Diba? Wala kayong karapatan dyan. Pag-asa is an island in the Kalayaan chain of at least 285 nautical miles from Palawan. The Philippines has long established military and civilian presence in the area. Di ba? Nandun tayo. Sige, galawin ninyo. Tingnan nyo po yung larawan na yan. Nung 2015 yan, pinapatrolya ng ating kasundaluhan sa Ludo po, sir. No? Okay? So yan kiniklaim nila. Kaya sinisira nila eh. Mga hinayupak. Mabuti na lang, maagap na rin tayo ngayon. Talagang pinangangalandakan natin sa buong mundo. Hindi lang water cannoning, bullying, harassment, dangerous maneuver, kundi pati pagsira ng kalikasan. Di ba? Yung mga environmentalist diyan, magngaw-ngaw kayo. Anong sabi ni Tariela? Pinorward na nila sa National Task Force for West Philippine Sea at kay DOJ Secretary Rimulya yan. They have to file corresponding cases. Tama lang yan. Degradation of environment. Kita na nga, very precarious na nga ang ating mundo. Dahil nga sa climate change, tapos ganito pa ugali ng mga tsekwa na ito. Maasarili, no? Mga selfish ang mga hinayupak, bastos na, sinungaling pa, selfish pa. Yan lahat na po ng nefarious word sa kanila. Mga hinayupak, no? Pwede ba? Yung mga manananggal dyan, saka mga tikbalang, dalawin nyo nga yung China. Saka yung mga mambabarang dyan, pwede ba? Okay? Kayo po, mga kababayan po, yung masasabi, comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.